Naisip mo na ba kung talagang handa ka na sa pagbabalik ni Jesus? Paano kung babalik siya ngayon din, sa mismong sandaling ito? Gusto mo bang sinindihan ang iyong lampara at ang iyong puso ay mapupuno ng langis ng pananampalataya? Ang tanong na ito ay tila simple, ngunit ito ay nagdadala ng walang hanggang timbang. Sa Mateo Kabanata 24, nagbabala si Jesus sa matitinding salita. Marami ang malilinlang, marami ang alis sa pananampalataya, marami ang hahayaang lumamig ang kanilang pag-ibig. Hindi niya sinabi ang ilan. Sinabi niya, marami. At pagkatapos noon, sinabi niya ang isang talinghaga na diretso sa puso, ang talinghaga ng 10 birhen. Ang lahat ay naghihintay sa lalaking ikakasal. Lahat sila ay nakasuot ng maayos, at lahat sila ay may mga lampara. Sa mata ng tao, pareho sila ng hisura. Pero 5 lang talaga ang pinaghandaan. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi sa kung ano ang nakikita sa labas, ngunit sa kung ano ang nasa loob, ang langis. Ang simbolo ng presensya, pagpapalagay ang loob, at pagbabantay. Nagdala ng langis ang mga matatalino, dahil alam nilang mahaba ang paghihintay. Ang mga hangal ay nagtiwala ng labis sa oras, na iniisip na malulutas nila ang lahat sa ibang pagkakataon. Ngunit hindi naglaon ay hindi na dumating. At nang dumating ang kasintahang lalaki, huli na ang lahat. Ang talinghagang ito ay isang direktang babala para sa ating panahon. Nabubuhay tayo sa mga panahong maraming Kristiyano ang may anyo ng pananampalataya, ngunit ang kanilang mga lampara ay walang laman. Dumadalo sila sa mga serbisyo, nagsasalita tungkol sa Diyos, ngunit hindi nagpapakain sa Kanya. Nagtitiwala sila sa relihiyon, ngunit walang relasyon. Ang problema ay ang langis ng lapit sa Diyos ay hindi maaring hiramin. Hindi ito maililipat, hindi ito mabibili sa huling sandali. Hindi maaring improvised kapag nabuksan ang langit. Ito ay isang bagay na itinayo araw-araw, sa lihim, sa panalangin, sa pagtalikod, sa pagbabantay. At ang pagbabantay na ito ay hindi nakabatay sa takot, kundi sa pag-ibig sa isa na dumarating. Natigilan ka na ba para isipin kung ilang beses nating tinatrato ang ating pananampalataya na parang reserbang gulong? Naalala lang natin ito kapag nagkamali ang lahat. Ilang beses natin ipagpapaliban ang mga espiritual na desisyon. Iniisip, bukas ko itatalaga ang sarili ko, bukas hahanapin ko, bukas magbabago ako. Ngunit paano kung ang bukas ay hindi dumating? Hindi ibinalita ng nobyo ang oras. Pasimple siyang dumating sa hating gabi, kung kailan tulog na ang lahat. Ito ay nagpapakita sa amin na ito ay hindi tungkol sa pamumuhay na panahunan, ngunit tungkol sa pamumuhay na handa. Dahil ang tunay na pananampalataya ay ang nag-iilaw kahit na parang walang nangyayari. Ito ang nananatiling puno ng langis kahit na ang paghihintay ay mahaba, kahit na ang lahat ay tila tahimik. Huwag kang magkamali, ang mga anyo ay maaring makalinlang sa mga tao, ngunit hindi nila kailanman dinadaya ang Diyos. Alam niya kung sino talaga ang handa. Kaya naman malinaw ang panawagan ni Jesus, maging alerto. Mabuhay na parang naghihintay. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay mo. May langis sa iyong puso. Sapagkat kapag umalingaw-ngaw ang sigaw, narito na ang kasintahang lalaki. Wala nang panahon upang takbuhin ang napabayaan. Magiging handa ka o may iwan ka sa labas. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, isula sa mga komento, Panginoon, nais kong maging handa. At huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig ng mapagmahal na babalang ito. Isipin kung ano ang pakiramdam ng 5 hangal na birhen na iyon nang marinig ang tunog ng kasintahang lalaki, makita ang pagbukas ng pinto, at napagtantong hindi pa sila handa. Dumating ang desperasyon. Sinubukan nilang tumakbo pagkatapos ng kanilang ipinagpaliban. Humingi sila ng tulong, sinubukan nilang kumuha ng langis sa pagmamadali, ngunit huli na. Nang sa wakas ay dumating na sila, sarado ang pinto. At ang narinig nila mula sa kasintahang lalaki ay marahil ang isa sa pinakamasakit na pananalita sa Biblia.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Hindi sila tinanggihan dahil sila ay marumi o hindi karapat-dapat, kundi dahil hindi sila handa. Walang relasyon, walang intimacy, walang ilaw. Ang eksenang ito ay hindi basta-bastang paglalarawan. Ito ay isang makahulang laawan. Si Jesus ang nagsasabi sa atin, na may luha sa kanyang mga mata at pagkaapurahan sa kanyang tinig, humanda ka. Hindi ito ang oras para makipaglaro sa pananampalataya. Hindi ito ang panahon para mamuhay ng mababaw. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon na pinahahalagahan ang pagiging madali, na nagmamahal sa entablado at hinahamak ang lihim, na nakakaalam ng mga talata ngunit hindi kilala ang may akda. Isang henerasyon na may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan ng pagbabago. At, sa parehong oras, ito mismo ang henerasyon na pinakamalapit sa kasukdulan ng kasaysayan, ang pagbabalik ni Kristo. Kapag tumingin tayo sa ating paligid, nakikita natin ang mga tanda na inilarawan ni Jesus na natutupad sa harap ng ating mga mata. Mga digmaan, alingaungaw ng mga digmaan, puot, pagtataksil, paglamig ng pag-ibig, pagbaluktot ng katotohanan, mga maling doktrinang kumakalat na parang lason. Marami ang tumatalikod sa pananampalataya, ipinagpapalit ang ebanghelyo para sa kaginhawahan, ibinebenta ang kanilang mana para sa isang plato ng panandaliang kaaliwan. At habang nangyayari ang lahat ng ito, marami ang espiritual na natutulo. Akala nila may oras pa sila. Sa palagay nila ay maaari silang magising mamaya. Ngunit malinaw ang Biblia, tanging ang mga handa nang dumating ang kasintahang lalaki ang pumasok sa piging. At ang pinakanakakatakot, lahat ng 10 birhen ay tulog. Pati ang mga matatalino ay nakatulog. Ito ay nagpapakita na ang pagod, pakikibaka, pagkaantala at mahabang paghihintay ay bahagi ng paglalakbay. Ngunit ang pagkakaiba ay nasa kung sino ang naghanda ng kanilang sarili bago matulog. Ang tanong ay hindi kung mapapagod ka. Ang tanong ay kung mayroon kang sapat na langis upang panatilihing nagniningas ang iyong ilaw kapag nangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Dahil darating ang hating gabi, darating ang sandali ng pag-iyak, at sa sandaling iyon, wala nang oras para tumakbo pagkatapos ng nawawalang intimacy. Magagawa mo lamang mag-alok ng kung ano ang dala mo na sa loob mo. Marahil ay nakikinig ka sa lahat ng ito nang may mabigat na puso. Iniisip ang lahat ng mga bagay na maaari mong gawin ng iba. Ngunit narito ang mabuting balita, may oras pa. Bukas pa rin ang pinto. Papunta pa rin ang nobyo. At tinatawag ka niya ngayon, hindi para hatulan ka, kundi para ihanda ka. Ang pinakadakilang tanda ng pag-ibig ni Jesus ay ang paunang babala sa atin. Ayaw niyang may iwan. Ngunit ang desisyon na maging handa ay nasa iyo. Ang pagpili na punuin ang iyong lamparan ng panalangin, ng pagtanggi sa sarili, ng katotohanan, ay nasa iyo. At ngayon ay maaring ang araw na ang iyong puso ay gumising minsan at magpakailanman. Kung ang mensaheng ito ay gumising sa iyo, magkomento. Gusto kong mapuno ng langis ng Diyos. Tulad ng video, mag-subscribe sa channel at ipadala ang salitang ito sa isang taong kailangang maghanda para sa kanilang pakikipagtagpo sa Hari. Maaring iniisip mo, paano ko pupunuin ang aking lampara? Paano ako magiging katulad ng matatalinong birhen? Ang sagot ay wala sa relihiyon, kundi sa relasyon. Ito ay hindi tungkol sa paggawa para sa kapakanan ng paggawa, ngunit tungkol sa pamumuhay dahil sa pag-ibig. Ang langis ay kumakatawan sa kung ano ang nabuo sa lihim sa Diyos ang taos pusong mga panalangin na binibigkas kapag walang nakatingin. Ang salita ay nagbabasa ng may pagkauhaw sa pagbabago, ang mga sakripisyong ginawa dahil sa pananalig, hindi obligasyon. Ito ay katapatan sa likod ng mga eksena ng buhay. Ito ay ang patuloy na paghahanap ng higit pa sa presensya ng Diyos, kahit na tila tahimik ang langit. Ito ay hindi pag-aayos para sa isang maligamgam, mababaw, mekanikal na pananampalataya. Ito ay pamumuhay na may nag-aalab na puso para kay Jesus. Ang talinghaga ng 1-0 birhen ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang salamin.
Isang salamin na nag-aanyaya sa atin na suriin ang sarili nating kaluluwa. Nabubuhay ba tayo bilang mga tunay na naghihintay kay Jesus? O pinahintulutan ba natin ang gawain, kasalanan, o panghihina ng loob na maubos ang ating langis araw-araw? Ang katotohanan ay walang sinuman ang natitisod sa espiritual na biglaan. Ang lampara ay hindi namatay ng sabay-sabay. Unti-unti itong lumalabas kapag huminto tayo sa paghahanap, kapag nawala ang ating takot, kapag ipinagpapalit natin ang presensya sa kaguluhan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang awa, ay tinatawag tayo pabalik ngayon. Sinasabi niya, bumalik ka sa akin. May oras pa. May magagamit pang langis. Punan mo ngayon habang araw pa. At gaano man kadilim ang mundo, hindi yon dahilan para matakot. Ito ay isang panawagan sa pagkilos. Ang kadiliman ay naghahayag lamang ng mga tunay na may liwanag. Ito na ang panahon para sumika. Ito na ang panahon para bumangon. Panahon na para magmahal ng buong tapang, mangaral ng totoo, mamuhay ng banal. Ang oras upang ihinto ang pag-asa sa pananampalataya ng iba at bumuo ng iyong sarili. Upang ihinto ang pakikinig lamang at simulan ang pagsunod. Dahil ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pananampalatayang nagbabago. At ang pananampalataya na nagbabago ay ang pananampalataya na hindi nakadepende sa panandaliang emosyon, kundi sa araw-araw na pangako sa langit. Baka naliligaw ka na. Baka hinayaan mong patayin ang lampara. Marahil ay nabubuhay ka sa isang antas sa ibabaw. Ngunit ngayon, tinatawag ka ng banal na espiritu upang pagalawin ang apoy na iyon. Hindi sa pagkakasala, ngunit sa biyaya. Hindi sa pasanin, ngunit may pag-asa. Dahil may oras pa, may pagkakataon pa. Bukas pa rin ang pinto. Ngunit hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. At kapag ang sigaw ng hating gabi ay umalingaw-ngaw, narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating. Naway hindi ka nagmamadali sa paghahanda. Ngunit naway maging handa ka na ngayon, na ang iyong puso ay puno ng langis ng presensya ng Diyos. Kung gusto mong mamuhay tulad ng isa sa matatalinong birhen, magkomento ngayon, Panginoon, punan mo ang aking lampara. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, ibahagi ito sa mga mahal mo, at tulungang gisingin ang mga natutulog na puso. Dahil ang nobyo ay darating, at ang kanyang pagbabalik ay maluwalhati.